masyadong maganda yung kalagayan ko kasi po nagkakaroon po ng cramps yung binti ko hanggang hita. Tapos po masakit na po ang likod ko. Sabi po niya, simple lang daw pong UTI yung sakit ko. Ibibili na lang daw po nila ako ng ibuprofen, yun daw po ang iinumin ko pag may sakit daw po sa akin. Waste of money daw po. Waste Para of po sinabi money. niya na po na wala pong alaga ang buhay ko. He was also given ibuprofen. Yes, yes. Yung gamot na po yun can worsen the CDC. So, lalong tataas po yung creatinine ng pasyente if patuloy niyang i-take po yun. Rest assured po, sir, at sa pamilya po ni OFW Margarita po na ito po ay closely monitor po namin dahil lalo na po at meron siyang medical conditions po. Sir Ben, may kapatid po ako sa Dubai. DH po siya doon. Magti 3 years na po siya sa October po. Tumawag po siya sa amin. Medyo manas na po kasi siya. Humingi po siya ng tulong. Gusto niya pong makauwi. Tapos po, binigyan po pala siya ng referral ng doktor for confinement na po. Ang problema po, hindi po siya ipinakompine ng amo niya. Bagkus po, inuwi lang siya sa bahay. Tapos binigyan lang po siya ng ibuprofen. Tumataas na po yung creatinine niya at saka protein niya sa ihi. Ang nakalagay po doon, kailangan na po siyang mamonitor sa hospital po talaga. Nagmamakaawa po kami. Sana makauwi na ang kapatid ko. Gustong-gusto na pamuwi talaga ng anak para po maipagamot namin siya dito. Ayaw naman po kasi siya ipagamot ng amo niya doon sa Dubai. Tulungan po niyo kami. Magandang araw po, Sir Ben Tulfo. Ako po si Margarita Panisales, OFW po dito sa Dubai. Nais ko po sana humingi ng tulong na makauwi na po ako sa Pilipinas. Dahil may sakit po akong iniinda. Ayaw po akong ipa-confine ng amo ko po kahit po mayroon po akong doctor's referral na kailangan ko po ng confinement nung April 6 pa po dapat. Hanggang ngayon po wala po silang ginagawang action. Magandang araw po sa inyo, Nanay Lucinda. Magandang araw po. Ma'am, itong kapatid nyo, OFW sa Dubai, no? Gaano katagal na po siyang nagtatrabaho dito sa Dubai? Bali, magti 3 years na po siya sa October po. Walang uwian yun? Wala po. Wala. Pero may agency siya dito sa Pilipinas? Wala na daw po eh. Nagkasakit siya, di ba? Opo. Pero yung amo niya ayaw siyang ipagamot? Opo, ayaw po. Bakit daw ayaw siyang ipagamot? Eh kasi ang pinalalabas po ng amo niya, simpleng sakit lang daw po yung sa kanya, hindi daw po pang confine. Nagsuka po siya ng 10 times. Dinala 10 naman, times opo, in a day? Opo, dinala naman po siya nung amo na babae sa clinic, pinalaboratory. Eh hindi po sinabi sa kanya na kailangan niya ma-confine, kundi pa po tumawag yung doktor sa kanya, hindi niya po malalaman. Pero kailan yun nalaman na kailangan niya na talaga magpa-confine? Hindi ko po alam kung anong date eh. Pero siya po, April 6, alam niya na po. Dahil doon daw po tinatawagan po yung pasyente ng clinic po mismo. So sa makatuwid, yung doktor, ni-refer na talaga na Opo, ipa-confine? may referral na po siya for confinement. Kakausapin natin yung kapatid mo. Opo. Okay, nasa kabilang linya sa video call, ang OFW na si Ma'am Margarita Panisales. Magandang umaga po sa inyo dyan. Magandang umaga po. Umaga, alright. Ma'am Margarita, si Bitag din po ito, no? Co-host po ni Sir Carl Tulfo dito sa hashtag #Ipabitag mo. Ma'am Margarita, matanong ko lang po kayo, kamusta po kayo ngayon dyan sa Dubai? Hindi po masyadong maganda yung kalagayan ko kasi po lagi na po nagkakaroon po ng cramps yung binti ko hanggang hita. Tapos po masakit na po ang likod ko. Ano po ang findings ng doktor? Bakit po kayo namamanas? Bakit po kayo nagsusuka? Yun daw po kasi yung epekto nga daw po yun ng mataas po na creatinine ko po. Tapos po yung sa ihi daw po na protein. Tapos po nagsabay po kasi ang high blood ko. Tapos po yung diabetes ko po. Yung amo mo, matanong ko kasi, ang sinasabi ng kapatid mo dito at nung nanay mo, na ayaw ka raw ipa-confine ng amo mo, pero yung doktor, nire-recommend ka na i-admit. Opo, kasi po nung araw po na yun, dapat po diretso na po ako sa ospital. Hindi po nila ako dinala. Binalik po nila ako dito sa bahay. Tapos po, nag-usap-usap po sila sa Arab na lengguwahe po nila. Hindi ko po naiintindihan. Tapos nilapitan po ako ng anak na lalaki. Yun po kasi yung ano dito nasusunod dito Sabi po niya, simple lang daw pong UTI yung sakit ko. Daw Simpleng po ako UTI. dapat Alam po ng amo ninyo na nagpa-check up kayo at yung recommendations ng doktor po sa inyo? Opo, alam po nila. Kasi po kinausap po yung amo kong babae, yung kapatid po niya
Okay, pero hindi sila naniniwala. Kasi po- Parang sabi, simpleng ano lang daw, sakit sa ihi. Yun ang sinasabi sa inyo. Kaya, ang binibigay lang daw po sa inyo ay ibuprofen na gamot. Opo, yun po yung sabi niya po, bibili na lang daw po nila ako ng ibuprofen, yun daw po Nako. ang iinumin ko pag may sakit daw po sa akin. Kumbaga, Masama siya, nga po yung sa bato. kumbaga, sasabihin natin, parang nagreseta siya sa'yo na hindi naman siya doktor. Di ba? Alam po nila yung totoo ko pong sakit, kaya lang po ang kinakatwiran po ng anak na lalaki, waste of money daw po. Waste Parang of kung sinabi money. niya na po na wala pong halaga ang buhay ko. Nako po. Alam po ba ng agency niyo po yung kalagayan ninyo, ma'am? Hindi po, kasi po ang agency po dito mas pabor po sa mga employer, kaya po hindi na po ako nagsabi sa kanila. Pagkatapos nga po namin, hindi na po nila kami kinakamusta kung ano pong kalagayan namin sa mga naging amo namin. Pero matanong ko po, mama, wala po ba kayong agency dito sa Pilipinas, yung tinatawag natin na counterpart? Kasi dyan sa may Dubai, di ba, may agency dyan. Pero yung dito sa Pilipinas, kamusta po? Kasi dapat yung agency nyo dito sa Pilipinas din yung tutulong po sa kalagayan Yun ninyo. po, dyan, yung agency po namin dyan sa Pilipinas, nasara na po kasi po na-report din po yung dati dyan, yung Pilam Asia po. So parang FRA na, parang Ano Foreign na po. Recruitment Agency ka na lang kasi wala na yung agency mo. So dyan na lang. So, Bali, nandito na lang pong agency po ang nag-ano sa amin. ma'am, babalik ako sa sakit nyo ha, kasi may makakausap po tayo mamaya na resource person na makakapagsabi po sa atin na dyan sa kalagayan ninyo. Sinasabi po ng doktor, mataas yung creatinine ninyo po. No? Gaano kataas daw po yung inyong creatinine? Hindi ko nga po nakausap po yung doktor. Bali po yung anak ko na babae po na amo ko ang kaya po ng doktor. Kasi po nung time po na kinausap po siya, binibigyan po ako ng IV fluids kasi po dehydrated na din po ako dahil 10 times nga po ako nagsuka noon. Tapos po, magdamag po ako nilagnat ng mataas. Tapos nag-chill po ako magdamag. Saka namamanas na rin daw po yung paa ninyo sa kamukha ninyo dahil mataas yung creatinine. Until now po, iniinda nyo yan. Talagang may times na namamanas yung mukha ninyo. Kasi wala kayong Opo, tinitake na gamot po. pagka- Ibuprofen lang po, no? Hirap na nga din po ako maglakad minsan eh. Pinipilit ko na lang po kasi po kailangan po magtrabaho. Sige, so ganito na lang, Ma'am Margarita. So kausapin muna namin yung doktora para makapagbigay din ng kanyang perspective dito sa nangyari sa'yo. Para din maging matibay din yung ating rason sa pagpapabalik sa iyo dito sa Pilipinas pagka nakausap natin mamaya ang OWA. So on the line ngayon, Dr. Deborah Jane Marzo de los Reyes. Magandang umaga po, Dr. Deborah. Opo. Yung pong condition niya na yung nagsuka-suka siya, nahilo, tumataas ang blood pressure can be brought about by dehydration na pwede rin pong makataas ng kanyang creatinine. Mhm. But prior to that, sabi ng patient, diabetic siya at saka hypertensive. If those are uncontrolled, pwede din pong masira yung kanyang kidney, kaya po pwede rin pong tumaas ang kanyang creatinine. So naman po dun sa doctor doon sa abroad, dun sa kanila, tama po yung recommendations niya. Kasi bukod na po dun sa pag-control ng pagtaas ng kanyang creatinine, the patient also needs hydration para rin po makorek din yung creatinine kasi isa din po yun sa cause. So, yung din pong pamamanas ng kanyang mukha, ng kanyang binti, panghihina, yun din po ang dahilan din po nun is yung pagtaas ng kanyang creatinine. And probably hindi rin controlled yung kanyang sugar kaya tuloy-tuloy po yung pagkakaroon ng problema sa kanyang kidney. Ma'am, in terms of urgency, would you say na this situation should be treated with utmost urgency or dapat bang agad-agaran siya ipagamot? Definitely po kasi progressive yung yung kidney disease, especially if ang cause is diabetic kidney. Kailangan pong makontrol unang-una yung kanyang sugar and then magbigay po ng gamot na makakatulong po sa pagbaba ng kanyang creatinine. Hindi naman po lagi-laging dialysis or kidney transplant ang kailangan gawin sa kanya. May urgency po talaga para hindi na po mag-progress yung kanyang sakit. Ma'am, in terms of ano naman siguro, yung pagdating sa kanyang kondisyon ngayon sa abroad, would you best recommend na may uwi siguro siya dito? Kung hindi po siya pinapagamot doon, Yes. mas maganda po na dito. Marami naman po tayong mga magagaling na doctors dito that can help her. Pagkatapos po niyan, narinig ko kanina, she was also given ibuprofen. Yung gamot na po yun can worsen the kidney disease. Kasi mga NSAIDs po siya. So, lalong tataas po yung creatinine ng pasyente if patuloy niyang i-take po yun. In terms of remedies siguro, ma'am, or what she can do, siguro as of now,
bago siya bumalik dito sa Pilipinas siguro, kahit paano give her relief in her situation? First of all, if the sugar is not controlled, kailangan po siya mabigyan ng tamang gamot para sa kanyang diabetes na po pwede po sa may massive disease, because there are medicines na para sa diabetic that can also worsen the problem. And then secondly, yung po kanyang hypertension, kailangan control din po siya. As of now po, kailangan lang talaga niya ng immediate medical treatment for that. Not necessarily dialysis. But pwedeng mauwi doon kapag po napabayaan ng pasyente yung katawan. Okay, ma'am. So what you're saying is talagang we have to treat this case with utmost urgency. Tama po ba? Opo. At Di, kahit na nandun po siya sa abroad, kailangan po niya sigurong bumalik doon sa doktor at mabigyan ng tamang gamot. I think the doctor knows na worsening yung kaso ni ma'am is hindi siya mabigyan ng gamot. Lalo na kung yung time na yun, dapat na-hydrate siya. Sa akin, Doktora Deborah, gusto ko rin sana itanong kanina yung binibigay na ibuprofen kasi I think delikado nga sa kanya yun kasi nga, kumbaga parang nag-self-medicate or isinadjust ng kanyang amo, which is delikado pala. So makikipag-ugnayan na lang po kami, Dr. Deborah, sa OWA rin po, no, para mabigyan din po ng mabilis na action yung kalagayan ng OFW po. So maraming salamat po, Dr. Deborah. Okay. Okay, maraming salamat, Wala ma'am, pong at magandang anuman. umaga po sa inyo. Since the doctor, sinabi naman niya na dapat with utmost urgency talaga itong case ni Ma'am Margarita, no? Tawagan na natin din ngayon on the line ng Attorney Sherilyn Malonzo, Director ng OWA Operations Center. Magandang umaga po, Attorney. Magandang umaga po, sir. Yes, sir, Carly. Actually, yung kanya pong, ang protocol po kasi namin dito pag in-endorse yung case is kinakausap po namin yung Philippine Equipment Agency. Kaya lang, upon checking from our database po, ay cancelled na po kasi yung ahensya po. Cancelled na po yung lisensya as of June 15, 2022. That's why nobody is answering the phone po na-register din sa opisina nila. And then, we also coordinate with this concern din po sa ating Migrant Workers Office po sa Dubai. So, and then we're just waiting po for the feedback. And rest assured po, sir, at sa pamilya po ni OFW Margarita po, na ito po ay closely monitor po namin dahil lalo na po at meron siyang medical conditions po. Ma'am, matanong ko lang, do you have a timeline regarding dito sa kanyang pagpapauwi? Sir, actually, before airing po nito, nung in-endorse po ng staff niya yesterday, it was already acted upon by us. So, waiting lang po kami sa feedback po ng ating Migrant Workers Office sa Dubai. So, dahil magkaiba lang po yung time zone, so kanina po, pinalo up na po namin uli at ngayon po. So, as soon as meron na pong feedback at natawagan na po yung employer regarding this concern po, para po madala po siya sa hospital po at mabigyan ng proper medication, ay i-update ko po yung staff niyo. Sige, Ma'am Sherilyn, maraming salamat sa inyo at magandang umaga po, Attorney. Thank you rin po. Okay, so narinig mo naman, no, at yung pamilya mo nandito din sa studio, nakikinig ngayon. Ang sasabihin ko sa inyo na on processing na itong sa OWA. And makikipag-coordinate kami, mismong director na ng OWA Operations Center yung tinawagan namin kanina regarding sa case mo para mapauwi ka na kaagad. And then let's see what we can do if there's any other assistance siguro na pwede namin magawa ng paraan para sa pag-uwi mo ay may panggamot ka. Okay sa'yo? Opo, sir. Sige, so we'll update you also as well. Makikipag-coordinate yung staff namin sa'yo and may magko-contact din ng taga-OWA. But ang para sa amin din is hope to see you soon talaga. And you're free to go here sa office anytime pagka nakabalik ka na dito sa Pilipinas kasama ang inyong pamilya. Okay sa'yo, Margarita? Sir, may concern pa din po. Ano yung concern mo? Yung kasamaan ko din po kasi dito, gusto na rin po sana umuwi. Well, Ma'am Nagka-depression Margarita, po siya ikaw po. muna yung focus namin ngayong araw kasi ikaw yung may sakit. Tignan mo muna yung sarili mo bago mo tignan yung iba kasi ikaw yung kailangan na umuwi dito kasi ikaw yung may karamdaman at may pinagdadaanan na sakit. Okay sa'yo, Ma'am Margarita? Sige Okay? po. Sige. Ma'am Margarita, maraming salamat po at magandang umaga po muli sa inyo at makikipag-usap ang aming staff tungkol sa update ng pagpapauwi sa inyo. Okay? Sige po, salamat po, sir. Okay, ma'am. Thank you po. Okay, so kayo naman, no, antayin natin yung OWA in terms of yung pag-process. Pero processing na daw sinimula na nila.
And asahan naman namin na we've been working with OWA ng matagal na panahon. At napakabilis nilang kumilos talaga. Maraming salamat po. Agad naman sila umaaksyon, and then let's see pagka-uwi niya kung anong magagawa namin para siguro mapatawag ang DSWD or anything in regards sa financial assistance sa pagpapagamot sa kanya. Okay? Ayun po, sir. Nasa, yung pong passport po kasi niya nasa amo po niyang lalaki. Well, ang OWA na ang bahala doon. bahala Kasi na. meron naman na mga Philippine Embassy abroad and ang Polo, if I'm not mistaken. Sila na yung bahala na mag-asikaso dito sa mismong OFW. Okay? Maraming po salamat, sir. Maraming salamat din sa tiwala at maraming salamat Okay muli po. sa pagpunta sa aming tanggapan. Thank you po. Maraming salamat. Diyan po muna kayo, okay? Bago tayo magpaalam ngayong araw. Ito, nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, tatak bitag, tatak Ben Tulfo, tatak hashtag, ibabitag mo. Yung OFW na si Margarita, makakausap natin ngayon dito live sa studio, no? Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Margarita. Good morning po. Talagang napakabilis kumilos Yeah. ng OWA natin, no? Na isang tawag lang talaga natin, talagang aaksyon sila. Kami ay magpapasalamat din sa pagpapauwi itong si Ma'am Margarita sa Pilipinas. On behalf po of our good administrator, Sir Arnaldo A. Ignacio, masaya po kami at of course nakatulong po ang OWA sa inyo. And in addition po, Sir Carl, kung pwede ko lang po i-add, i-assistin po namin kayo sa pag-claim po ng possible financial assistance po sa regional office po natin. Maraming mga salamat ano. po sa OWA sa mabilisang pagtugon po sa aking problema. Marami pong salamat sa inyong mga tulong.